In the last year, around 5,200 Muslim men people. are allowed The to word wear jihad Islam is mentioned in the As Quran. in Poland, religion. and Quran is the only religious scripture on the face of the earth which says marry only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, inshallah ay pagpapatuloy natin yung ating lingguhang pag-aaral po. At inshallah dala nyo yung mga libro para ating ituloy yung ating pag-aaral. Chef, may gusto po sana akong linawin bago po sana magsimula ang ating lingguhang klase. Na ito ay, ang aking tanong ay tungkol po sa pag-aasawa ng Muslim na pwede silang mag-asawa hanggang 4. Sa ganitong rules po, paano po ba na isa salang-alang ang nararamdaman namin mga babae? Yung tanong ni ate ay out of topic dun sa paksa na ating tinatalakay. Kaya lang, importanteng bigyan natin ng kasagutan na po. So kung pagpapakamanhin nyo, sagutin muna natin yung tinatanong ni ate, and then later on, itutuloy natin yung ating pagkaklase. Po? Regarding dun sa, okay lang po, upo muna ako para tuloy-tuloy yung ating pag-uusap. Bismillahirrahmanirrahim. Regarding dun sa tinatanong yung sister natin, isa ito sa mga misconception na pangkaraniwang na itatanong, especially ng mga non-Muslim po. Kahit ng mga Muslim din, sa Islam. Sabihin, isa sa mga maling pananaw na nakikita nila na akala nila ang mga Muslim ay laging may asawa, obligatory sa kanila maasawa, o dapat na, especially mga kalalakihan, ay kailangan maraming asawa. So, gusto nating linawin yung pagbabatas ng Islam tungkol doon. Katulad din ng isa pang tanong ni sister, hindi daw ba isinasaalang-alang ng Islam yung nararamdaman ng mga babae? Siguro maraming gusto niya linawin na parang masakit sa isang babae na meron siyang kasama o kaagapay na iba pang babae din sa kanyang asawa. But inshallah, ang ating tatalakayin na paksa o ang ating bibigyan linaw dito sa tanong ng kapatid ay yung pagbabatas ng Islam. So hindi tayo lalabas dun sa mga batas ng Quran at ng Sunnah. Tinutukoy ko rito, walang puwang sa Islam. Dapat palagi yung sariling pananaw o yung pakiramdam ng tao o yung kanyang ayon sa kanyang nakikita na yun yung tama. Bago natin talakayin yung mga pangunahing ruling tungkol doon, gusto kong maging malinaw sa lahat na ang Islam, hindi ito ang unang nag-introduce ng tinatawag na polygamy. Ang tawag kasi dito ay polygamy po, yung pag-aasawa ng higit sa isa. Actually, sa Old Testament, matutunghayan natin na si Prophet Moises sa Exodus, halimbawa, ay binanggit na meron siyang 2 asawa. Okay? Si Prophet Abraham sa Old Testament, sa Genesis, binanggit at least meron siyang 3 asawa. Okay? Si Haring David at yung kanyang anak, si Solomon, si Haring David, sila yung mga propeta na namuno sa bayan ng Israel, sa Palestine, noong kapanahonan nila. At least meron siyang 12 asawa. Si Haring Solomon nga, o si Sulaiman, alayhimus salatu wassalam, sumakanila nawa ang kapayapaan lahat sa mga propeta na to. Ayon sa Old Testament, meron siyang 700 asawa. Na-imagine nyo yun? Si Prophet Sulaiman, Solomon, meron siyang 700 asawa at merong 300 concubines. So, ibig sabihin, 1,000 lahat yung kanyang mga katuwang o kasama na babae sa buhay niya nung kapanahonan niya. So, yun ay binanggit ko lang para patunayan na ang pag-asawa ng higit sa isa ay pinapractice na ng mga naunang propeta
na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga matutuwid at mabubuting tao, bago pa ihirang yung propeta natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung magbibigay man ng batas si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa Quran, sa Islam, ng pagpapahintulot ng pag-aasawa ng higit sa isa, ang gusto kong maging malinaw na ito ay hindi bagong batas. Na ito ay hindi bagong batas. Si Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa banal na Quran, yung aya na nagpapahintulot, ulitin ko yung salita, nagpapahintulot sa mga kalalakihang Muslim na mag-asawa ng higit sa isa. Matatagpuan ito sa Suratun Nisa, pangatlong aya o talata kung di ako nagkakamali, kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulata wa ruba." Sabi niya, "Fa in khiftum fawahidatan." Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, mag-asawa kayo sa mga naiibigan ninyong mga kababaihan. Sabi nga doon, dalawa agad eh. Dalawa, tatlo, o apat, hanggang apat. May limitasyon ha. So, bibigyan natin linaw dito na yung sinasabi, yung misconception dito na gusto nating linawin, akala nila walang limitasyon. Sinasabi lang mga Muslim na lalaki pwede mag-asawa ng marami. Hanggang ilan ang gusto nila. Mali po yun. Ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang apat. Okay? Sabi niya, ito yung pinaka mabigat na aral dito. At yung pinaka matinding kondisyon. Sabi niya, ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan fawahida aw ma malakat aymanukum." Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ninyo kayang maging makatarungan, maging just, maging pantay sa pagkakaroon ng dalawa, ng tatlo o apat na asawa, anong sabi niya? Mag-asawa kayo ng isa. Mag-asawa kayo ng isa. Malinaw po, ate? Okay. Wala kayong makikitang libro sa ibabaw ng lupa, ito man ay pangrelihiyon o anumang klaseng libro o aklat na nagsasabing na inutos ng Diyos na mag-asawa ng isa maliban sa Quran. Narinig niyo yung aya? Sabi niya, mag-asawa kayo ng isa. Binanggit yung salita na isa. Kung hindi kayang maging makatarungan. Ano ba yung tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayang maging makatarungan? Halimbawa, may isang asawa yung lalaki. Alam niya, financially o kaya physically, hindi niya kayang suportahan yung pagkakaroon niya ng pangalawang asawa. Halimbawa, mahina yung katawan niya physically, o kaya meron siyang sakit, o kaya yung kanyang kinikita ay sapat lang sa pamilya niya, kung minsan kinukulang pa. Karamihan sa atin, hindi pa nga tapos yung buwan, ubos na yung sweldo natin. And then gustong tumangkilik ng ibang mga kapatid natin ng asawa, ng pangalawa, pangatlo o pang-apat. Na alam naman niya, although alam natin, si Allah subhanahu wa ta'ala siya yung nagpo-provide. Dahil, ba't alam ng tao yung kakayahan mo kung kaya mo bang magkaroon ng pangalawa pang pamilya? O kaya pangatlo? Kasi magdadagdag ito sa'yo ng karagdagang obligasyon na papasanin mo, oras, yung panahon mo, yung pera, yung pinansyal, at mga bagay na may kinalaman tungkol dito. So mahirap po, hindi ganun kadali. Ulitin ko. Yung batas ng Islam tungkol dito ay pinapahintulot lang. Hindi siya inuobliga. Magkaiba po yung salita na inuobliga sa pinapahintulutan. Pag sinabi natin inuobliga, kapag ginawa mo ng isang Muslim, nagkakaroon siya ng reward. Kapag iniwanan niya, nagkakaroon siya ng kasalanan. Dahil, kapag pag pinapahintulutan lang, ay kapag ginawa ng isang Muslim itong gawain na ito, katulad ng pag-aasawa, nagkakaroon siya ng reward. Gantimpala. Tatanungin ko kayo, kapag ang isang Muslim hindi nag-asawa at all, babae o lalaki, namatay siya na walang asawa, o nag-asawa siya hanggang isa lang, nagkakasala ba siya? Hindi ba? Walang ruling ng gano'n sa Islam, na kapag ang isang Muslim ay hindi nag-asawa, nagkakasala siya, unless obligado na sa kanya naobliga sa kanya yung pag-aasawa. Kaya mga minamahal na kapatid sa Islam, makikita po natin na malinaw mula dun sa mga kwento na binanggit sa Biblia, yung mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yung talata na ito na binasa natin sa Quran, malinaw na nagbibigay ng batas mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay bagay na ipinahintulot niya sa mga alipin niya ng mga kalalakihan. Maraming mga bagay po o dahilan kung bakit ipinahintulot ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At siya yung higit na nakakaalam kung ano yung mga kabuti at mga kasama sa kanyang mga alipin. Naalala ko po nung ako ay nag-embrace ng Islam 1994.
So may mga grupo ng mga kapatid na magkakasama kami and then nagsadya sila sa census sa Pilipinas para itanong yung dami ng bilang ng mga ipinapanganak ng mga Pilipino araw-araw. Ayon sa kanila, noong 1996 pa to, bawat isang lalaki na ipinapanganak noong taon na yun ay may kasabay na 6 na babae. Na-imagine nyo po, araw-araw may pinapanganak noong 1996 na isang lalaki kasabay niya 6 na babae. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, lubhang marami ang bilang ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ito ang isa sa mga malaking problema na kinakaharap ng lipunan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Halimbawa, kung ipapatupad natin yung batas na yon, magkakaroon ng maraming problema yung ilang mga kababaihan na hindi makakapag-asawa o walang asawa. Halimbawa, kung lahat ng Kristiyano sa Pilipinas, halimbawa lang, ay pag-aasawahan natin yung bawat lalaki ng isang babaeng Kristiyano lang, halimbawa, ilang milyon populasyon ng Pilipinas, napakaraming milyon na matitira ng mga kababaihan na hindi makakapag-asawa kasi hindi allowed sa relihiyon nila ang pagkakaroon ng isa pang asawa. Pero yun ang isa sa mga malaking problema na idinudulot sa lipunan ng mga pananampalataya o yung mga tradisyon ng mga ganong tao na hindi kumikilala sa batas ng Diyos. So anong makikita nyo? Sa kanila, hindi allowed na mag-asawa ng higit sa isa at ang pag-asawa ng higit sa isa ay tinuturing nila na isang karumal-dumal o malaswa na gawain. Kaya nga nung marinig nila sa Islam na ina-allowed sa Islam na mag-asawa ng higit sa isa, parang napakalaking bagay sa kanila na ginagawa ng mga Muslim. Pero maalam naman natin po, sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kapitbahay natin, na merong mga, sino yung may mga asawa pero merong number 1, merong number 2, number 3, illegally at immorally, hindi ba? Tayo, ay makita nyo, maraming mga kababaihan sa atin, may mga anak pero walang ama. Ito ay, kumbaga, pansin na pansin pagka may mga tayo mag-a-apply ng trabaho, may form na pinipilapan, di ba? Para ibigay mo yung mga personal na informasyon sa buhay. So, minsan, pagdating dun sa marital o dun sa atang dito, yung bahagi ng buhay, kung may asawa ba siya o wala, so, may mga i-checkan karon na box, either na married, o kaya ay, ano pa? Single, separate, single parent, o widow. So makikita niyo po, ang dami lalaki, babae, chine-checkan, single parent. Ano yung sabihin ng single parent po? Babae, may anak, pero walang asawa. Araw-araw nanonood tayo ng showbiz. Yung mga hinahangaan natin ng mga artista, alam naman natin na kabi-kabila yung mga inanakan, yung mga kinasama, yung mga inasawa ng illegal, ibig sabihin na hindi dumaan sa kasal. Pero normal yun sa lipunan nila. Walang nagtatanong, walang pumupuna. And then nung mabalitaan nila na sa Islam ay ipinahintulot ang pag-asawa na higit sa isa, parang napakalaking bagay sa kanila. Ito, sinasabi na sa inyo, lalo na yung mga Pilipino, pag nagbalik Islam, yung iba dahil sa tuwa nila, ibabalita agad dun sa mga asawa na sila ay nag-Muslim. Yung lalaki, ang hangarin niya, dahil nakita niya na ang ganda-ganda ng natagpuan niya sa Islam, na paniniwala, na katuruan, gusto niya agad ibahagi sa asawa niya, sa magulang niya, sa mga anak niya. Yung babae sa Pilipinas, mostly dahil mali nga yung pananaw nila tungkol sa pag-asawa, tungkol sa Islam, iba yung pumapasok sa isipan. Sabihin nyo, yung mokong na yun, nag-Muslim yun dahil gusto lang nun mag-asawa. Yan yung mga term na lagi nilang sinasabi. Hindi naman dahil sa nagandahan siya sa katuruan ng Islam, o anong mga bagay na katulad nito. Dadagdag ko pa rin, naalala ko nung nakaraang digmaang, ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Germany ay isa sa mga nakibahagi sa digmaan. Nag-iwan yung bansa nila ng almost 8 milyon. Imagine niyo 8 milyong kababaihan na nawala ng asawa. Maybe yung marami pa rin sa bilang ng mga kababaihan na yun ay may mga anak. Dahil sa relihiyon nila, sa pananampalataya at katuruan ng kanilang kinabibilang ng pananampalataya, bawal ang mag-asawa ng higit sa isa. Tingnan niyo po, ang Islam ay nagbukas ng mga pintuan para dun sa mga ganitong kalagayan. Yung 8 million na yun ng mga kababaihan na nawala ng asawa, nawala ng ama, anong maibibigay
na solusyon ng ibang relihiyon o pananampalataya para sila ay matulungan. Para sila ay mapanatili sa lipunan na sila ay nasa maayos. Actually, ang Islam, ibinaba itong batas na to ng mga kapanahonan ng Propeta Muhammad SAW nang matapos yung maraming digmaan na kanilang nilahukan. So, marami sa mga kasamahan niya ang namatay, napinsala, o kaya ay napaslang sa digmaan. So para mapangalagaan yung mga naiwang asawa, yung kanilang pamilya, mga anak, isinabatas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na allowed sa mga lalaking Muslim na mag-asawa ng higit sa isa. At ang katotohanan nito po, sa buong mundo, sa bansa man ng mga Arabo o sa anong lugar, nasa 10 to 15% lang ng mga Muslim ang nagpa-practice ng polygamy o yung pag-aasawa ng higit sa isa. Sa pagkatulad ng binanggit ko, kailangan ng additional na financial, ng oras, at mga bagay na hahawakan o papasanin ng lalaki sa pag-aaruga niya ng kanyang pamilya. Ang mga bansang kanluranin, ang mga bansang hindi pinapatupad o nakikita yung kagandahan ng ganitong katuruan, sinasabi nila na ang suporta nila ay dun lang sa pag-aasawa ng lalaki ng isang babae. Pero makikita mo yung mga kalalakihan nila na may asawa, meron ng girlfriend, merong kabit, pupunta pa yun sa mga bahay aliwan, sa mga nagbebenta ng laman. So, hindi nila yung nakikita na mali. Hindi nila yung pinupuna. At ulitin ko nang marinig nila sa Islam na pinapahintulutan sa atin ang pag-asawa ng higit sa isa, ay parang napakalaking bagay sa kanila na po. Wallahu ta'ala. Sheikh, additional na katanungan po sana. Hindi po ba unfair para sa aming mga kababaihan na sila lang mga kalalakihan ang pwedeng mag-asawa ng apat? Subhanallah. Anyway, yung tanong ni ate, bakit daw ganun? Yung mga lalaki lang daw ba ang pinapahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa? Paano naman daw yung mga babae? Allow din daw ba sa mga babaeng Muslim na mag-asawa ng higit sa isang mga kalalakihan? Yung word na ginamit ko po, o yung term na ginagamit natin na pag-aasawa ng tao na higit sa isa, tawag dito ay polygamy. Ito yung sistema ng pag-aasawa kung saan ang isang tao ay merong isang asawa. Kapag babae o kapag lalaki ang may asawa ng higit sa isa, tawag dito polygyny. Polygyny kapag ang lalaki ay may asawa ng higit sa isa. Kapag ang babae ay may asawa ng higit sa isa, tawag polyandry. Polyandry kapag ang babae ay may asawa ng higit sa isa. Pero ang pinapahintulutan sa Islam ay yung polygyny lang po. Lalaki lang ang pinapahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa. Bakit po? Tingnan nyo ha. Halimbawa, meron akong higit sa isang asawa. Nanganak yung una kong asawa sa ospital, sa Dosari o ano ba ospital nila Ustad? Sa Arauda. And then, tinanong nung doktor, nung nurse, kaninong tatay ito? Kay Abdurrahim. Nanganak yung pangalawa kong asawa. Tinanong nung doktor, kaninong anak to? Kay Abdurrahim. Kung may pangatlo pa o pangapat, kaninong anak to? Kay Abdurrahim. Isa lang ituturo na tatay, na ama. Hindi ba? Mga bata. Ama ng mga bata. Imagine niyo po yung babae, merong apat na asawa. Halimbawa yung apat na lalaki na yun ay sumiping dun sa babae sa isang gabi lang. Nabuntis yung babae. Tay, kaya niyo bang i-trace sa akin at sabihin sa akin kaninong ama yun? Hindi ba? Magkakaroon ng problema. Malaking problema pagka pinahintulutan yung ganong gawain. Although yung ibang lipunan na hindi Islam, ay mayroong mga babae sa kanila na mayroong higit sa isang asawa. Ito na din pinagkita sa inyo, imagine nyo ngayon kung sabay-sabay na sumiping yung mga lalaki na yun, kung sakali lang po na papahintulutan pero hindi yan mangyayari. Paano kikilalanin nung babae kung sino yung nakabuntis sa kanya? Sabay-sabay o isang gabi na sumiping sa kanya yung apat na lalaki. Nakuha nyo po yung logic ate, kaya bakit hindi pinapahintulutan? O paglabas ng bata, hanapin mo sino yung kamukha. Sino yung ama? Ikaw yung kamukha yung tatay. Kasi una ba sa pangalawa, sa pangatlo. Allah mustaan. Anyway, kaya po hindi yung pinapahintulutan, wallahu ta'ala. Subhanallah, tingnan yung mga minamahal na kapatid sa Islam. Kapag ang tao hindi nila nauunawaan, naiintindihan yung katuruan sa likod ng bagay kung bakit ipinahintulutan ng Diyos yung mga ganitong uri ng batas, magsasalita sila,
gagawa sila o maaaring gagalaw ng mga bagay na salungat dun sa gusto ng Diyos. Pero kahit anong pagsalungat ang gawin nila, sila yung nakakagawa ng pagkakamali. So dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa lagi tayong pagkalooban ng karunungan ng ating pakikinabangan, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. At nawa ingatan niya tayo, yung ating pamilya, mga kalalakihan, mga kababaihan, yung ating mga asawa at mga anak, at inshallah hanggang siya ay ating makatagpo doon sa Jannah kasama ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.